Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Rudix Piala na ating kababayan kontra Kenji Fujita ng Japan. Paglalabanan po nila ang OPBF featherweight title. At ang kanilang fight schedule ay sa Hunyo 1, 2024, nagaganapin po sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. At sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing fight comparison at analysis, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang paboboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging dihado, saan nga ba naging liyamado ang magkabilang panig. At syempre mga kaibigan, mga idol, inanyayahan ko po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, makapagdesisyon kayo. Nasa inyo po ang huling desisyon kung pabor ba kayo sa aking gagawing prediction or sa sarili ninyong pangunawa o pananaw din po sa naturang laban na kung saan malaya kayong magkomento dyan sa ating comment section. Opo. Kaya ngayon, dahil sa magkaroon nga po tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya po sa paghayag naman natin sa ating comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po dong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin pa. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig nitong ating kababayan na si Rudix Piala. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po ito si kabayan. 10 wins with 1 win coming by way of knockout, undefeated. May edad na 29 anyos. Pagdating po sa kanyang height, wala po sa kanyang record kung ano ba ang pihong height nito. Kaya mauwi po sa pag-estimate natin. Siguro, nasa mga 5 foot and 4 inches ito or 5 foot and 5 inches. Sa dalawa natin nabanggit, hindi yan nalagpas or hindi rin po bababa. So nasa dalawang yan ang original na height nitong si kabayan. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 10%. Last fight nitong si kabayan, December 28, 2023. Nakasagupa nito, kapwa Pinoy na si Marjon Tabamo. Panalo ba yun na namas decision? Si Piala. 8 rounds po ang kanilang fight schedule ng laban nila kay Tabamo. Karanasan o experience nito si Piala, bago ito pumasok sa professional boxing mga lods, dati din po itong lumalaban sa amateur. May narinig po ako na isang commentator dahil may napanood akong laban nito na umaabot daw sa 80 total fights ang naging amateur records nitong si Rudix Piala. So hindi na po basta-basta. Pero sinuri ko po ang mga website. Oo, nandun ang kanyang pangalan, pero hindi po kagandahan ang kanyang record. Dahil doon po sa website na aking nakita, may 16 wins with 6 losses si kabayan. Ganun pa man, ang halaga doon ay dati lumalaban sa amateur. At nakakakuha siya doon ng eksperyensya. Sa kanya namang karanasan o eksperyensya bilang isang ganap na professional boxer, magngalan po tayo ng 2 boksingero na dating nakatunggal itong si Piala, na para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Although hindi kagandahan ang record ng kanyang kinalaban, pero kung ikumpara naman sa kanya sa ngayon, ay mas veterano po yon yung kanyang mga nilalabanan na yan. Nangunguna si Jason Canoy Manigos. Pangalawa si Marjon Tabamo. Although maraming talo na yan, yung mga nabanggit natin, pero veterano. Kung saan nakakakuha nga ng magandang karanasan si kabayan. Sa skills naman nitong ating kababayan na si Rudix Piala, masasabi ko po na siya po ay isang boxer puncher. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututunawakbakan, may counter punching style.
Pero malimit natin nakikita itong ating kababayan sa defensive style. Back pedal, footwork na kung saan pinapanatili ang kanyang distansya, footwork side to side, footwork in and out, nagpapakawala ng jab 1-2 combination, habang nasa kanyang defensive style na kumakounter, which is napaka-epektibo. Lumalaban din ng sabayan o brulan itong si Rodix Piala. Taglay nitong hand speed, timing, at accuracy. Bagamat mayroon lamang itong 10% na knockout ratio, pero mga lods, pag tumama, kapansin-pansin iniinda din po ng kanyang mga nakatunggali. Nire-respeto ang power na taglay-taglay nitong si Rodix Piala. Pagdating naman sa depensa, maganda depensa ni kabayan mga lods, pero may mga butas sa depensa na kung saan delikado sa counter, lalo na sa mid-range sa suntukan or sa close range sa suntukan, nagiging bukas ang kanyang depensa. Pero yun nga, masasabi kong may tibay din po dahil bagamat marunong tamaan, marunong tumanggap. Hindi ko pa ito nakita napabagsak or nagugrugi o nangangatal man lamang ang kanyang tuhod. So may tibay itong ating kababayan. Ngayon sa panig naman ng Japanese fighter, bilang isang professional boxer, ito pong si Kenji Fujita ay may prinsipong kartada. 6 wins with 3 wins coming by way of knockout. Undefeated din po. May edad na 30 anyos. Height 5 foot and 6 inches. Orthodox na, southpaw. Kalwite. Southpaw ang kanyang stance. Knockout ratio 50%. Last fight, January 20, 2024. Nakasagupan nito si Joseph Ambo, na kung saan pinaglalabanan nila ni Ambo ang bakanting WBO Asia Pacific Featherweight title, na kung saan panalo si Kenji Fujita by unanimous decision sa kanyang laban kay Ambo. Ngayon, dadako tayo sa karanasan o eksperyensya nitong si Kenji Fujita. Mga lods, bago ito pumasok sa professional boxing, dating amateur boxer po itong si Fujita. Katunayan, 10 times daw ito naging amateur champion sa bansang Japan. At may kartada po ito, ayon po sa dalawang website na kung saan hindi po sila magkasundo, hindi pareho ang kanilang ni-record. Nagkaroon daw itong si Kenji Fujita ng laban sa amateur fights na umabot sa 153 wins with 21 losses with 40 wins coming by way of knockout. At sa isa namang website, nakalagay lamang doon na mayroong laban si Kenji Fujita na umabot po sa 150. Hindi sinabi doon kung ilan ang naipanalo, hindi rin sinabi doon kung ilan ang naging talo. Ngayon, nalalaman na natin na dating lumalaban sa amateur si Kenji Fujita at hindi po basta-basta ang kanyang record. So dito naman sa kanyang karanasan as a professional boxer, ang pinakamatinding na kalaban po talaga nitong si Kenji Fujita ay si Gio Santissima na ating kababayan. Kasi itong si Gio Santissima Bangalods, bagamat napagtatalo na po yan, dating world title challenger po yan. O kung sa mga boxing fans na nakaalala kay Gio Santissima nung napalaban kay Emmanuel Labarite, na kung saan kasama sa world ranking sa featherweight division dati si Gio Santissima, na kung saan mga lods, yan ang pinakamatindi po lamang na nakalaban ni Kenji Fujita. At siyempre idagdag natin si Joseph Ambo at si Daniel Nicolas. Ngayon sa skills na taglay-taglay nitong si Fujita, masasabi kong boxer puncher din po ang kanyang galawan. Malimit natin nakikita siya sa defensive style, may counter punching style, pressure puncher style, lumalaban din paminsan-minsan sa tuto o sabayan na suntukan o brulan na labanan. Nasabi ko na kanina na malimit natin nakikita sa defensive style, which is back pedal, footwork na kung saan pinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban, footwork side to side, footwork na kung saan ginagamit ang buong kanto na ring, nagpapakawala ng mga jab 1-2 combination, which is napaka-epektibo sa long range sa suntukan, at yung kanyang counter po mga lods. Matinik na counter puncher rin po itong si Kenji Fujita. Taglay ang, siyempre, bigat ng kamao, power, timing, at accuracy. At siyempre yung hand speed. Na kung saan mga lods, nakatikim ng bagsak si Gio Santissima dito sa laban nila noon. Sa counter ni kaya nasasabi kong mabigat din ang suntok nito si Kenji Fujita. Ngayon, pagdating naman po sa depensa, may mga butas din po sa depensa si Kenji Fujita. Bukas ito lagi. Na kung saan, delikado sa close range or sa mid range sa suntukan. Pagka mayroong malakas na counter puncher tulad ni Marquez, ang bubuka-buka ito sa kanyang depensa, tapos magaling na counter puncher katulad ni Marquez, may kalalagyan itong si Kenji Fujita mga lods.
Oo, yun ang kakulangan ni Fujita, depensa naman po. Pero sa pangkalahatan, masasabi ko may husay sa depensa si Fujita. Dahil nga po, napakamagalaw din ng boksingerong ito. Hindi ka kasi basta-basta matatamaan kung magalaw ka. At ang labanan na ito ay labanan ng mga magagalaw. Parehong magagalaw ito mga lods. Ngayon, lalako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin tayo sa edad. 30 anyos ang Japanese fighter, 29 anyos naman itong ating kababayan. So pareho na sa prime pa po ang dalawang maglalaban. Sa height, reach, power, sa tingin ko lamang po ang Japanese fighter sa height. Kasi sabi ko nga, hindi lalagpas sa 5 foot and 5. So, lamang ang Japanese fighter sa siguro mga 1 inch or 2 inches. Ganon ang itinangkad ng Japanese fighter. Tapos, sa power, lamang na lamang po ang Japanese fighter. 50% ang kanya naka-outratio. Samantala si Kabayan ay mayroon lamang 10%. Pero hindi ibig sabihin ng mga lods na 10% ay walang kakayahan na magpatulog, magpatumba ng katunggali. May kakayahan lalo na kung maulit-ulit ang tama. Pero, syempre, ano na to, ang power ni Keiji Fujita ay built-in. So, lamang siya sa height, power, itong si Keiji Fujita. Ngayon, dadako tayo sa activity fights na dalawang maglalaban. Last fight ni Keiji Fujita, January 20, 2024. Samantala itong si Kabayang Rodix Piala, December 28, 2023. Parehong pasok pa sa prime ang dalawang maglalaban, lalo na yung Japanese fighter na kung saan ang palaban pa nga po sa entrada ng taon ng 2024. Ngayon, dadako tayo sa karanasan o eksperyensya ng dalawang maglalaban. Sa uri ng kinalaban dito sa professional boxing, lamang po ang Keiji Fujita. Pero dahil sa dating lumalaban din po sa mature, which is pareho naman silang dating lumalaban sa mature, hindi na rin po gano'ng napag-iiwanan si Kabayan. Siguro nasa mga 55-45, 55 sa karanasan sa panig ng Japanese fighter, 45 naman sa karanasan dito sa panig ng ating kababayan. Sa skills, 50-50 po ang skills ng dalawang maglalaban. Oo. Nakadepende po kung kaninong diskarte ang mangingibabaw at kaninong strategy ang epektibo sa laban na ito. Sa skills, 50-50 po sila. Parehong boxer puncher. Pero kung lalim-laliman pa natin ang pag-aaral, gamit ang power, kombinasyon sa skills, mahirap yan para sa panig ng ating kababayan. Pero hindi nga po, porkit mababa ang knockout ratio ni Kabayan, ay walang kakayahan itong magpatumba. May kakayahan po yan, lalo na kung makatama ng solido at tamang timing po, mga lods. So ngayon, sino ang Yamado? Idagdag ko sa ating comparison, mga lods ha, dayo si Kabayan. Pag dayo ka, kailangan magtrabaho ka ng husto para ikaw ang papaboran ng hurado. Dahil itong laban na ito, once na magkaroon lamang ito ng closed fight, dikit sa scorecard, delikado si Kabayan, baka madali sa hometown decision, favoritism, at higit sa lahat, pangkalahatan yung politika sa boxing, mga lods. So, kailangan ni Kabayan na magtrabaho ng husto. Kung kaya niyang in-knock-out itong Japanese fighter, in-knock-out niya na. Kung di man niya magawa may knockout ang Japanese fighter, dapat magawa niyang makalamang sa puntusan mula early rounds hanggang sukdulan 12 rounds. Yun ang dapat niyang gawin. Yung bang tipong magawa niyang makumbinsi ang mga hurado na siya ang papaboran sa panalo, which is hindi po yan kagulat-gulat dahil ma-action po. Magaling din po na boksinger o talentadong boksinger rin po itong ating kababayan. Lamang, pagdating po sa knockout ratio, logi po siya dito sa Japanese fighter. So, Yamado po ang Japanese fighter. Siguro, 55-45 lamang po ang diferensya. Kasi sa skills ni Kabayan at hindi pa natin ito nakikita ang kahinaan. Hindi lahat po ng dihado ay talo. Hindi rin po lahat ng Yamado ay sigurado ang panalo. Lalo na't parehong prospect po ang maglalaban. Nagkataon lamang na may mga kalamangan si Keiji Fujita dito sa laban na ito. Okay. Prediction na tayo mga lods. Sana pinanoodin nyo ang buong video para makapag-desisyon kayo na kung saan maaring pabor kayo sa aking gagawin prediction o hindi. Dahil tayong lahat malaya sa ating pananaw sa laban at nais ko nga pong malaman dyan sa ating comment section kung ano nga ba ang pananaw nyo sa laban na ito. Okay, prediction na tayo. Official prediction po ng Dong Sports PH. Siyempre ako yon, ako mag-predict. Okay, prediction ko po mga lods. Keiji Fujita by technical knockout sa later rounds.
Posible kasing kapusin sa hangin itong ating kababayan dahil po sa pinaka-last fight nito ay 8 rounds lamang, dagdagan ng 4 rounds. Hindi po yan ganun kadali. So, kailangan ni kabayan ang matinding preparasyon lalo na sa stamina. At yung sakaling mawi sa puntusan, bagamat may laban si kabayan, pero sa tingin ko mga lods, posibleng mangingibabaw ang kombinasyon sa skills at power nitong si Kenji Fujita na kung saan posible niyang maidomina ang buong laban. Oo. Na may panalo niya ang laban by split or unanimous decision. Ngayon, tapos na tayo sa ating official prediction. Dito na tayo sa fight analysis. Fight analysis na po tayo. Labanan ito ng undefeated. Labanan ng parehong may skills na dapat ipagmalaki. Lamang sa sitwasyon ni kabayan, siya ay dayo. Pero hindi ibig sabihin noon natalo na kaagad siya sa laban na ito mga lods. Gamit ang kanyang skills, posible siyang makakakuha ng magandang adjustment na kung saan kanyang samantala ang kakulangan din sa depensa ng Japanese fighter. Na sa tingin ko mas magaling si kabayan sa close range na suntukan. Pagka nagawa ni kabayan na madikitan ito at mapakawalan ng mga suntok, hindi man, naroon na tayo na hindi kilalang knockout artist si kabayan, pero pagka nakapagpatama yan mga lods ng sunod-sunod sa pagmumukha nitong si Kenji Fujita, imposibleng walang iindahing halo at saka walang iindahing pinsala yan kung mapaulit-ulit ang tama. So dito sa laban na ito, bagamat may pagkadihado nga si kabayan, pero may chance ang manalo ito sa pamamagitan po ng puntusan. At syempre, hindi po rin po ipagsawalang bahala o isang tabi na posibleng makakuha din ng magandang timing sa kabayan na masamantala ang kakulangan sa depensa ng Japanese fighter at makuha niyang mapatamaan ng solido sanhi din po ng pagka-knockout nitong si Kenji Fujita. Mga lods, tandaan natin, hindi lahat ng mga boksingero na hindi kilalang knockout artist ay walang kakayahan na makapagpa-knockout ng katunggali. Kasi nakadepende sa timing. Katulad dito, hindi siya kilalang knockout artist kung matimingan niya ang kahinaan ni Kenji Fujita. Saan ba? Malimit na kahinaan. Sa dulo ng baba. Ito, pag itong tinamaan, walang malakas, matibay dyan mga lods. May iindahin talaga, lalo na kung, kasi pagka dito, tatama ka dito, medyo ano pa yan eh, pero pag dulo dito, makatsamba ka dito sa dulo nito, walang matibay dyan lods. Kaya, sa laban na ito, may chance pa rin si kabayan na makakuha ng panalo by knockout at kahit sa puntusan. Although, tagilid po talaga siya sa knockoutan dyan dahil hindi naman siya kilalang knockout artist. Pero hindi lahat nga ng pagkakataon na ganun. Kasi may mga nangyayari na mga lods na ang knockout ratio lamang is 20%. Pero ang knockout artist mas malaki, mas matangkad pa. Tapos, mas kilala pa knockout artist, na knockout Katulad ni sa laban ni Coriel at Nonchinga, una lang paghaharap. Ano nangyari kay Nonchinga mga lods? Kung alam nyo, sa unang laban, tuwid Pantay ang paa ni Nonchinga. Malay natin makapagganito si kabayan. Hindi naman kilalang knockout artist si Coriel. Which is 20% lang yata kanyang knockout ratio din. At tandaan natin, nasa mababang division po yon na hindi malimit sa knockoutan. Super flyweight division, yan. Hindi man dyan eh. Kaya dito sa featherweight division mga lods, hindi porkit walang mababang knockout ratio ay walang chance sa makapagpa-knockout. Mayroon talaga yan. At sa laban niya ito, siyempre sa pangkalahatan, dihado si kabayan. Pero hindi lahat ng dihado lods ay matatalo sa laban. Oo. Lalo na sa nakikita ko kay Rodex Piala, yung kanyang skills, yung kanyang hand speed, yung kanyang pagkamagalaw, mapapalaban dito ang Japanese fighter. At siyempre, ang ating kababayan din. Ang suporta ko, siyempre, sa ating kababayan. Pero po, sa paghahayag ng comparison, transparent tayo. Lalo na sa prediction.
dapat fair o patas tayo. Bagamat nais nating manalo si Kabayan, pero sa paghayag po ng prediksyon, dapat patas, wala tayong papanigan. At sa ganun mga lods, masaya. Di ba? Init, oh. Naghubad na ako. Oh, init. Kaya mga lods, hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.